Kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. And for today's video ay pag-uusapan natin itong mga seasonal job at mga full-time job dito sa Poland. At kung bago ka pa lang sa ating vlog ay huwag mong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel or i-follow ang ating Facebook account. Pa-like and share na rin and pa-tap ng bell button para sa mga susunod pang informative video. Magandang araw sa inyong lahat mga kababayan. Napakaganda ng panahon ngayon. Tara, samahan niyo akong mamasyal habang tayo ay nagkikwentuhan. Mga kababayan, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, isa ito sa mga mahalagang bagay na dapat nating malaman dito sa Poland. Ito ay ang ma-identify natin yung mga klase ng seasonal job at saka mga full-time job. Kasi nga kawawa ang mga baguhan pa lang dito sa Poland, yung mga wala pang idea kung ano yung kalakaran dito. At sabi pa nga, business is business. Yung ibang mga agency dito, ibang mga company, hindi sa'yo sasabihin, syempre, hindi sasabihin sa'yo kung seasonal job lang yung trabaho na ibibigay sa'yo o hindi. Dahil ang mahalaga sa kanila ay makakuha ng tao at kumita ng pera. Hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga tao dito ganon, pero karamihan is ganon nga dahil business is business. Halos lahat naman tayo kaya tayo pumunta dito sa Poland para magkaroon ng permanent income. Yung kikita tayo buwan-buwan. Pero paano na lang kung magraran lang ng 3 buwan or tuwing summer lang yung trabaho na pinasukan mo. So, paano ka na lang ngayon, especially during winter? Kasi yung winter time dito is pahirapan makapasok sa trabaho dahil nga maraming mga kumpanya ang temporary close dahil sa mabagal at saka mahinang produksyon. Isa pa sa bagay na dapat nyong maintindihan pagdating sa seasonal job ay pagdating sa documents or sa tinatawag nating temporary residence card ay medyo tagilid tayo dyan dahil yung mga employer ay hindi na sila mag-aaksaya ng panahon para i-provide kayo ng ganyan dahil nga yung business nila is panandalian lang, is temporary lang. So yun po yung isa sa mga bagay na dapat nyong malaman. At ang isa pa sa mga disadvantage sa seasonal job ay maaaring hindi kayo mahulugan ng tax ng inyong employer. At alam nyo naman kung gaano ka-importante itong tax na to para sa ating pag-a-apply sa TRC. At pag hindi kayo nakapag-apply ng temporary residence card before mag-expire ang inyong visa, ay maaaring mati-TNT kayo or either uuwi kayo ng Pinas ng luhaan. Kaya mga kabayan, napakahalagang malaman nyo ito para hindi masayang ang inyong pinaghirapan. Ngayon, ang tanong, ano-ano itong mga seasonal job na ito? Anong klase ng trabaho itong mga seasonal job na ito? Ganito lang kasimple kung gusto nyong malaman kung seasonal job ba ang trabaho na inyong papasukan. Ito yung mga kumpanya na malakas lang tuwing summer season. At sa winter, patay ang negosyo. Tulad na lang sa agriculture, yung mga trabahong fruit picking, vegetable harvesting, at sa greenhouse farming. At ganun din sa tourism and hospitality job, tulad ng mga trabaho sa restaurant, sa mga hotel. So yung mga trabaho na yan is malakas lang tuwing summer, pero pagdating ng winter, dahil nga wala ng mga turista, so hihina na rin sila. Kaya nandun yung chance na magtatanggal sila ng mga tao or either mag-stop yung operation nila. Karamihan kasi sa mga tao dito ay mas gusto nila mag-stay na lang sa bahay kaysa lumabas or mamasyal tuwing winter.
Kasi para sa kanila is napakadelikado rin na maglalabas, mag-travel kapag winter season. Meron ding mga seasonal job sa mga warehouse, katulad na lang ng clothing warehouse. Yung mga clothing warehouse kasi, malakas lang yan early of the summer at saka early ng winter season. Kasi nga, nag-i-impact sila ng mga gamit na maibibenta nila sa mga consumer. But, pagka nasa kalagitnaan na ng winter season or either summer season, humihina na yung supply nila, kaya hindi na nila kailangan ng maraming tao sa mga warehouse. Ilan lamang ang mga yan sa mga seasonal job na trabaho, pero actually marami pang iba dyan. Kaya kung sa tingin nyo, yung company na pinasukan nyo ay hindi mag-work during winter season, ay mas maganda habang maaga pa maghanap-hanap na kayo ng pang full-time na trabaho. Pag-usapan naman natin ang mga full-time na trabaho. Ano-ano nga ba ito? Ito yung mga trabaho na hindi maapektuhan kahit pa mag-winter. So, karamihan sa kanila ay yung mga factory ng pagkain. Kasi yung pagkain is yun nga yung pangunahing pangangailangan ng mga consumer. Kaya walang pinipiling panahon, summer or winter, in demand pa rin yun. Yung iba namang mga klase ng factory or warehouse, yun ay yung mga material na yung mga pinoproduce na pwede siyang pang-export, nilalabas sa bansa ng Poland. Tulad na lang ng factory na pinagtatrabahuan namin, paggawaan ng mga robot, yun kasi ay walang pinipiling season. Dahil ini-export yan sa iba't ibang bansa. Kaya kahit mag-snow dito, so walang problema at hindi titigil yung production. At karamihan sa mga factory na yon ay tulad ng fish factory, meron ding chicken factory, yung mga meat factory, at saka isama na rin natin yung mushroom factory at saka salad factory. Pagdating naman sa mga warehouse, yung kadalasan na nagsusurvive kahit sa winter season ay yung mga warehouse na mga furniture. Kasi yon, talagang tuloy-tuloy yung production nila, nag-a-assemble sila ng mga products, mga appliances, mga ganyan, at maging sa mga electronics warehouse. Ganon din sa mga car parts warehouse. So, yung operation nila is tuloy-tuloy kahit winter season. At meron ding factory dito sa Poland na gumagawa sila ng mga windshield, yung mga glass na para sa mga sasakyan. Marami pang ibang mga pang full-time job dito sa Poland. Pero yung mga sinasabi ko is yun yung mga based on experience lang namin at saka yung mga dating company na pinagtrabahuan ng mga kakilala at katrabaho namin dito. Ito pa pala mga kabayan. Karamihan kasi sa mga bago pa lang dito, syempre wala pa tayong gaanong idea, ay nasisilaw sila sa mga malalaking offer. Like for example, yung minimum ngayon dito is 22.4 and then merong nag-offer sa kanila ng 25 zloty per hour. Ang akala nila is naka-jackpot na. Pero yun pala, pang seasonal lang yung mga trabaho na inaalok nila. Pero tulad nga sinabi ko, hindi nila sasabihin yun syempre kasi negosyo nila yun. Para sa akin, ang maipapayo ko lang is iwasan nyo yung mga seasonal job na yan kasi yan ang magpapabagal sa inyo para makapag-ipon kayo dito sa Poland at makakuha ng TRC. Kasi kapag seasonal job lang kayo, so magpapalipat-lipat kayo and then malamang sa malamang hindi rin kayo mahuhulugan ng employer nyo pagdating sa tax. Hindi kayo mahuhulugan sa tax. At mahihirapan kayo ngayon mag-apply ng TRC.
At ang masaklap, kapag natapos na yung 1-year visa nyo, yung first visa nyo dito sa Poland, pag natapos na yon, so game over na kayo. Kasi dito sa Poland, medyo naghihigpit na rin sila. Kapag once na na-expired na yung visa mo at hindi ka pa nakakapag-apply ng TRC, ay maaaring mapauwi ka sa Pinas. At isa sa mga paraan para makaiwas tayo sa seasonal job ay ang work permit. So, kailangan, bago kayo lumipat sa pagtatrabahuan nyo, sa pupuntahan nyo, tanungin nyo na yung employer nyo or agency or agent kung meron ka na bang work permit bago ka pa lumipat. At dun sa work permit, tingnan nyo kung ilang taon yung kontrata nyo. Kung gaano katagal kayo magtatrabaho sa kanila. Doon nyo malalaman kung seasonal lang yung trabaho na ibibigay sa inyo o hindi. Karamihan, ang technique ng mga agency dito na nagbibigay ng mga seasonal job ay papupuntahin agad kayo sa trabaho. Mag-i-start agad kayo doon sa trabaho kahit wala pang work permit. At syempre, pag nandun na kayo, tatama rin na kayo na magpalipat-lipat na naman. So, ang mangyayari, tatapusin nyo na lang yung seasonal job nyo and then, saka na lang ulit kayo maghahanap ng trabaho, which is mali. Kasi, dapat, umpisa pa lang, malaman nyo na kung seasonal job yung ibibigay sa inyong trabaho para hindi masayang yung panahon nyo. Kasi napaka-importante niyan para sa pagkuha ng TRC. Kaya mga kabayan, tandaan nyo yung mga sinabi ko. Sana naintindihan nyo ng malinaw na hindi maganda ang seasonal job para sa ating mga OFW or sa mga immigrant worker. Kasi makaka-apekto yon sa pagkuha natin ng TRC. At para tumagal pa tayo dito sa Poland, mas maganda, piliin natin yung mga full-time job na klase ng company. Isa sa mga pagkakamali ko noon, nung bago pa lang ako, kasi masyado akong nagmamadali na makahanap ng mataas ang sweldo, ng mas malaking kita. At hindi ko mind yung makakuha ng TRC agad, which is napaka-importante nun, mga kabayan. Mas mahalaga yon kaysa sa maghanap agad kayo ng mas malaking kita. Kasi tulad nga ng mga nangyari sa iba nating mga kababayan dito, dahil wala na silang choice, na expired yung visa nila at hindi na rin sila nakakuha ng hindi na rin sila pwedeng mag-apply dito. So yung iba umuwi na lang. Yung iba naman naglakas loob na tumawid sa ibang bansa dito sa Europe. Ang kagandahan kasi kapag nakakuha ka kaagad ng TRC ay magkakaroon ka ng 3 years na extension para magtrabaho dito sa Poland. At nasa sayo na yon kung gusto mong magstay dito sa Poland or gusto mong mag-try sa ibang bansa dito sa Europe. At alam naman natin na dito sa Poland hindi nga ganun kalaki ang pasweldo kumpara sa ibang bansa dito sa Europe, like sa Italy. Kaya ang masasabi ko lang, unahin muna natin na makakuha ng TRC. Tiyagain muna natin yung sweldo dito sa Poland kahit papano. At not bad pa rin naman yung sweldo natin. Sigurado ako na sapat pa rin naman para sa mga pangangailangan natin at makakapagpadala naman kayo sa inyong mga pamilya. May bonus tips pala ako sa inyo, mga kabayan. Doon sa mga nag-a-apply sa mga mushroom picker, sa mga mushroom company, mas maganda piliin nyo yung sa per kilo ang bigayan, ang pasahod, kaysa sa per hour. Kasi sa per kilo, mas malaki ang kikitain nyo kapag mabilis kayo. Samantalang sa per hour,
Kahit gaano kayo kabilis, kung yun lang yung rate nyo per hour, so yun lang talaga ang sasahurin nyo. May mga kakilala kasi kami na nagtatrabaho sa mushroom picking na sumasahod ng mas malaki kaysa dun sa sinasahod ng minimum wage. Sana ay nakatulong sa inyo itong video na to. At kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa ibaba. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. At yun lamang po sa video nating ito. Maraming salamat sa panunood. At muli, sa mga bago pa lang sa ating vlog ay huwag niyong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel or i-follow ang ating Facebook account, pa-like and share na rin at patap ng bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang video. Maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat and see you in our next video.